we are going to study once again Genesis chapter 4. And who are here with me when I talked about the Cainic spirit? Pakitaas naman po kamay. Ayun, marami-rami po, no? So this, as I have promised, I would love to talk about the offering once again. No po, bakit ba may tinatanggap na offering? Bakit meron hindi tinatanggap na offering? And this is what we're going to discuss tonight. No po. So, if you're ready, no po, Genesis chapter 4, but we will be going through a lot of verses, no po. Bakit hindi tinanggap yung offering? But before that, let me show you something. When we go for fine dining, no po, kakain tayo sa masarap na restaurant, no po, mapapansin niyo po, meron po silang mga ganyan, no po, certified Angus beef, no po. Kung napapansin po natin, no. Pag pumunta ka naman po sa mga opisina, manufacturing company, institution, you would see this sign, ISO certified. Or di kaya may mga maliliit, small scale businesses, and they would be showing you, giving you certification, something like this, no po. Basta may maibigay na silang certificate, ay nagbibigay sila, no. So, what's the point of giving certificate, no po? Bakit ba sila nagbibigay? First of all, people issue certificates because ito po ay they want to say to the customers, this is the real thing. We are the real distributor. We are the real dealer. So ito po ang aming certification. Certified ito po. People issue or they love to have that sticker, no, ISO certified. Because when you have that certification, it means you have passed a certain standard. No? Mahigpit ng requirement, mahigpit na standard, mataas ang quality. Pag nakuha mo yung sticker na yun, okay ka. No? Or, simply put, sometimes we want that certification to be accepted. Gusto po natin na tinanggap tayo. Ngayong gabi po, no, I don't know if you're familiar with this, halal certified. Po. Ito po ay makikita nyo sa mga grocery store, sa mga binibili nyong pagkain. Ito po, halal certified. Maybe you know about this, but tonight you will be knowing more about this. Mas meron pa po tayong malalaman po patungkol dito po, sa halal certified. So please read the following, Genesis chapter 4, verse 4 to 5. It says here, Abel also brought off the firstborn of his flock and of their fat. Magbibigay po siya ng offering, and he would be offering the best. And the Lord respected Abel and his offering. But he did not respect Cain and his offering. One brother offered, and it was accepted. Another brother offered, and it was rejected. And Cain was very angry, and his countenance fell. Tonight, what is the message tonight? This is the message tonight. The joy of being accepted. Alam niyo po, pag tayo po ay nagregalo sa isang tao, pag niregaluhan po natin ang isang tao at tinanggap ng isang tao, hindi nga lang tinanggap ang ating regalo, tinanggap niya rin tayo. Tama ba ho yun? Tama ba ho? Sa mga nanliligaw, o sa mga nililigawan, ayan, pag tayo ay niregaluhan, tinanggap mo yun, nako, mag-ingat ka, tinatanggap mo na yung tao. Napo, meron pong ganun eh, no? So, if my gift is rejected, then I feel I am also rejected. I want us to feel the joy of being accepted. Tonight's message is about tithes and offering. Okay? Yan po ang ating mensahe. As I check my notes, po, ang aking sermon for the past 10 years, I found out that I have preached tithes po, and offering only once a year. Yun po ang aking pattern. Po, nakita ko ba? Once a year ko lang pala tinuturo ang tithes and offering. So tonight, ito po yung first and last kong maituturo sa taon na ito, ang tithes and offering. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maswerte ka, nandiyan ka. Mapalad ka at nandiyan ka. Po, sapagkat naririnig ko ang pangangaral patungkol sa tithes and offering. Can I encourage everyone to bow their heads and let us pray? Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito. Lord, sa gabing ito, Ikaw ang aming sinadya. Hindi namin palilipasin ang Sunday na hindi po kami nakapasok sa iyong tahanan. Panginoon, move mightily in our midst, Lord. Speak to us your word, Lord. Sift through our life tonight, Lord God, and allow us to concentrate. And this I pray in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Palakpakan po natin sa muli ang Panginoon.
Hallelujah. Ano po. So what is this halal certified? Ano po? Well, let me, i-remove ko muna ang hindi dapat. Ano po? Iaalisin ko muna para makakonsentrate po tayo sa word na halal. Ano po? Ang halal po ay, it is also, I'm emphasizing the word, it is also an Arabic word. And I will not be going that route. Ano po? Halal is also an Arabic word. But tonight, we are going to talk about the Hebrew word. And that is halal. Ito po ang original. The Hebrew word, halal. Po. Tulad po ng salitang salamat. Sa Pilipino, salamat, salamat. Thank you. Po. Pero ito pong salamat ay salita rin po ng Indonesia. Salita din po ng Malaysia. Po. Sa kanila po, ang salamat, akala ko pareho tayo. Akala ko po pareho po yung ating salamat. Sa kanila pala, ang salamat ay say. Ano ba yung say? Salamat. Salamat, parang good evening. Ano po? Parang gano'n nakalimutan ko po. Salamat. Or ang salamat po sa kanila ay congratulations. Yun po ang salamat po sa kanila. No? So sa atin, thank you. Same word, different meaning. So we will be talking about the Hebrew meaning of halal. And halal, this is the root word for hallelujah. That is the root word for hallelujah. Halal, hallelujah. Ano ba kung ibig sabihin ng hallelujah? Praise the Lord. Ano po ang hallelujah? Praise the Lord. Yan po ang hallelujah, which means praise the Lord. Ang bihira. Ayan. So para alam po natin siya. At gusto ko pong laliman, ano ba po itong hallelujah na to? Po? Let us understand the meaning of hallelujah. It means to be clear. It means to celebrate. It means to be charged up. Ika nga po parang hindi ka lobat. Po parang kang cellphone. Hindi ka lobat. Ikaw ay charged up. You are to be clamorously foolish. Pag tayo pala ay nagpupuri, kailangan clear, kailangan charged up, kailangan celebrating attitude. Wow. Kailangan po nandun po yung celebrating attitude natin. We must be clamorously foolish. In other words, when we have that freedom to worship the Lord, po, yung tayo po ay parang baliw na nagpupuri. Did you hear me right? Parang baliw na nagpupuri. Ito pala ay katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Wow. Katanggap-tanggap. Yun nga lang po, pag tayo po ay parang baliw magpuri, ang aking po panalangin, huwag mo naman sasaktan yung katabi mo. No? Baka matama. Hallelujah! Kakasakot yung katabi mo. Huwag naman po. No? Huwag naman. Magandang mag-iingat po tayo. No? So this is the meaning of hallelujah. To be clear, to celebrate, charge up, and to be glamorously foolish. Now, as I have said, we're going to talk about tithes and offering. Do you believe that giving our tithes is a form of worship? Amen. Amen. Do you believe that the giving of our tithes and offering is a form of praise to the Lord? Amen. 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 So kung ito po ay is a form of worship, then my offering must be halal certified. It must be acceptable to the Lord. It must be halal certified. Bakit merong hindi katanggap-tanggap? Bakit merong tatanggapin? This is what we're going to discuss today. And based from how hallelujah has been defined, yun lang po ang aking gagamitin, yung 4 na puntos na yun. Number 1, my offering must be clear. In the Old Testament, in Leviticus chapter 1, verse 3 to 4, sabi po, pag tayo po ay nagkasala, in the Old Testament, pag tayo po ay nagkasala, tayo po ay mag-o-offer ng isang bagay na mag-a-atone, that will cleanse, maglilinis ng ating kasalanan. At ito po ang pamamaraan nila in the ancient days. Sabi po nila, if his offering is a burnt sacrifice of the herd. Okay? Herd meaning galing po sa mga bakahan. Dito po galing ang iyong mga i-offer sa Panginoong Diyos. Let him offer a male without blemish. Ibig sabihin po, galing sa baka, malaking baka po yun, mamahaling baka. Ito po ay, it should be without blemish. Walang kurikong, walang pimple, walang poknat, walang pilay, hindi duling yung baka mo, hindi pwedeng, ito duling no, hindi na pakikinabangan to. Ito na lang duling na baka. Nakakita na ba ho kayo ng duling na baka? Ito na lang ang bibigay natin kayo. Hindi pwede yung may pilay na baka, o yung pikit na baka, hindi pwede.
Friday, kailangan ang ibibigay mo sa Panginoong Diyos yung best. Ang dami kong logo dito, no? Maraming salamat, no? So, He shall offer it of His own free will. Ito po, babalik-balikan natin. Nag-o-offer ka na ng best at sinecheck ng Panginoong Diyos if you have that free will. You offer the best and the Lord will be checking our attitude. You shall offer it of His own free will at the door of the tabernacle of the meeting before the Lord. And what will I do to this cow? I will be laying my hands on this cow, imparting all of my sins. Ilalagay ko, ililehas ko, pupunta lahat din ng aking kasalanan. He shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for all of my sin. Lahat ng kasalanan ko, ililipat ko sa baka, at yung baka kakatayin, dapat ako yung kakatayin, siya na lang, buti na lang siya na lang. At ako po ay mabubuhay. Yun po yung burnt sacrifice na po. Kaya kailangan po perfect yung iyong burnt sacrifice. Ang qualification, kailangan perfect yung iyong sacrifice. And, ito po ang itsura ng burnt sacrifice. In other words, when I offer to the Lord, it must be ISO, halal certified. Immensely working so hard to produce the best. Nagsusumikap ka na magtrabaho para ang ang production mo, ang mga produkto mo, the best and only the best. Immensely working so hard to produce the best. And then, after that, we will be searching, sa mga na-produce mo, you will be searching the best from the best. Searching. And then, we will be offering the very best to the Lord. Pipiliin ko yung best from the best, at pag nakita ko na siya, yung best, Lord, ito ang best para sa'yo, ibibigay ko sa Panginoong Diyos. Wow! Yun pala ang pagbibigay ng sacrifice sa ating Panginoong Diyos. At ito po, siyempre, alam na po natin, tapos na po yung ganung paraan. Hindi na po tayo nagkakatay ng baka dito sa altar ng Panginoong Diyos. Hindi na po tayo nagkakatay. Yun po panahon noon. Bakit na po natin hindi ginagawa yun? Sapagkat naibigay na po ng Diyos ang perfect sacrifice sa atin. Na tayo na dapat ay mamamatay sa ating kasalanan, ang Panginoong Diyos na po ang nag-provide ng perfect sacrifice para sa atin. Anong pangalan niya? Walang iba kundi si Kristo Jesus na nagpapangasa. Hallelujah! Hindi na tayo kakatayin. Perfect sacrifice. Now, though the perfect sacrifice na po, yung perfect ay namatay na po, ibig sabihin, ibinigay na para sa akin, hindi po na-diminish, hindi po minaliit, na tuwing ako ay magbibigay ng offering, ay kailangan the best pa rin. Hindi po minaliit yun. Yes, the perfect sacrifice to cleanse my sin is already set. It cannot be repeated again. It will not be repeated anymore. It is there already, done by my high priest, done by Jesus Christ. Even though it has been done, ang aking pagbibigay, it should be always the best. So, paano ba mo yun? Let me prove my point. Paano ba ako mag-o-offer? Paano ba ako magiging katanggap-tanggap? Paano ba magiging best ang aking ibibigay sa Panginoong Diyos? Sabi po sa Psalms 24, verse 3 to 5, who may ascend into the hill of the Lord? Sino ba ang makakaakyat sa presensya ng Panginoong Diyos? Who can ascend to the presence of God? And second question, who may stand in His holy place? Umakyat ka, yung lumapit ka, sino yun? At sino yung pwedeng manatili sa presensya ng Panginoong Diyos? Ito lang daw po ang pwede. He who has clean hands. Meaning to say, he who is not corrupt. He who had worked hard and yung kanyang pinagtrabahuhan, walang daya, hindi galing sa nakaw, hindi galing sa lagay, hindi galing sa sugal, hindi galing sa pag-iisa ng kapwa, hindi galing sa loto. Tumataya ba ho kayo sa loto? No. Hindi po galing doon, no po, hindi yung nag-iisa ng kapwa. Alam niyo po, kapatid, kung ikaw ay tumataya sa loto, at kung ikaw man ay nanalo, at ikaw ay lalapit sa akin, sabi mo, Pastor, tumama ako ng 100 million. Ito ang aking tithes. Wow, laki mo na. Pasensya na po, sasabihin ko sa iyo, kapatid, itago mo na lang yan. Hindi ka tanggap-tanggap eh. Ngayon, kung ide-diretso mo sa offering box, wala na ako magagawa ron. Hindi ko malalaman eh. Hindi ko malalaman. But if you will tell me, you will honestly tell me,
that it came from that, the money came from there. Wag na lang. Ano po, wag na lang. Sapagkat ayaw kitang encourage na yan ang gagawin mo. Ano po, ayaw kong encourage na gagawin mo yan. At yan ang iyong magiging lifestyle. Ano po. Why? Only those people who have clean hands. Hindi ng daya, hindi galing sa lagay, hindi galing sa kung ano man po, no? Yun ang katanggap-tanggap. He who has clean hands and a pure heart, meaning pure motive. Mapagmahal, hindi nag-iisa, hindi nang-aaway, hindi nananakit. Pure motive. Who has not lifted his soul to an idol. We Christians, we got rid of idols in our life. Most of us, we got rid of idols in our life, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga remulto na wala na po sa ating buhay. Sad to say, some Christians, we have formed a new idol in our life. Meron na po tayong new idol sa ating buhay. Ano ba po yung minsan na new idol? Ito po ay yung pagmamahal po sa pera. Ito na po ang ating mga naging new idol. I have shared this again and again. Minsan, or sabihin natin, madalas, ang tao, hindi niya aaminin na ang pera ang kanyang Diyos. Walang taong aamin yan. Wala pa akong nakikita, wala pa akong naririnig. Ang pera, hindi ko Diyos. Wala pa akong naririnig. Pero ito po ang senyales na Diyos na natin ang pera. Kung ang pera ang nagdidikta kung saan ka pupunta. Kung ang pera ang nagdidikta kung anong iyong gagawin. Kung ang pera ang nagsasabi na magsinungaling ka. Kung ang pera ang nagsasabi na manakit ka. Kapatid, ano pa ba ang ginagawa sa ng pera? Nagiging Diyos mo na yan. Gusto ko pa ulitin, ang pera po ay napakasamang Panginoon. Magandang alipin. Gawin mong alipin, okay siya. Pero pag ginawa mong Panginoon ang pera, kawawa po tayo. Sabi po dito, his soul has not lifted to an idol, and you have not sworn deceitfully, meaning to say, we are not liars. Kapatid, sabi nila, pastor, sa pagninegosyo, kailangan gumamit ka ng white lie. What? Alam mo, there's no such thing as white lie. Why? Because if there is white lie, then there is black lie. If there is black lie, there is fuchsia lie. Merong violet lie, merong yellow lie, may red lie, may pink lie, and so on and so forth. So there is no such thing as white lie. And ito daw po ang makakalapit sa Panginoong Diyos. Ito ang makakalapit at ito ang pwedeng manatili sa presensya ng Panginoong Diyos. Clean hands, pure heart, those who have not lifted his soul to an idol, those who have not lied. Ito po ang pwedeng lumapit at magbigay ng offering. At ang sabi po rito, ano mangyayari sa kanya? Verse 5. Can you please read it with me? He shall receive blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Siya ang makakatanggap ng pagpapala. Minsan ang tao nagbibigay ng tithes, nagbibigay ng offering. Bakit walang pagpapala? Hindi kaya dahil ito. Si Cain nag-o-offer siya, si Abel nag-o-offer din. Parehong best ang kanilang in-offer. Kamusta yung puso niya ni Cain? Ngayon, unti-unti na po nating nauunawaan why Cain's offering was not accepted. Let me move to the New Testament before I change my topic here. Go to the next topic. It must be a lifestyle. The best clean offering and clean heart, which means it must be my lifestyle. Kailangan lifestyle po yun. Sabi po dito ng Panginoong Hesukristo, this is the very word of Jesus Christ. Sabi niya, woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites. Ang bigat ng salita. Well, let me explain first what's woe to you. Woe, hindi po ito wow. Okay? Don't combine that word. Wow is different from wow. This is exactly the opposite. Wow is wow factor, ganda. Wow, the meaning of woe is sorrowful. The meaning of woe is pitiful. Nakakaawa naman. Kahabagan ang mga skribo at mga pariseo, mga hipokrito. Bakit hipokrito sila? For you pay tithes of mint and anise and cumin and have neglected the weightier matters of the law. They pay their tithes. Before I
go further, at this juncture, I want you to take notice of the word pay their tithes. Hindi po sinabing give their tithes. At this point, sabi ko, pay. So, if I don't pay my tithes this June, tignan niyo po ito, no? If I don't pay my tithes this June, and July comes, meron ba akong dapat bayaran sa June? Naku, walang amen doon. Ulitin ko po, no? If I don't pay my tithes this June, meron ba akong dapat bayaran na tithes this July? Meron pa akong babayaran sa June. At meron pang July. And if I don't pay my tithes this June and July, and comes August, meron ba akong arrears? Meron ba akong utang sa Panginoong Diyos? Meron akong utang. I have to pay my tithes. Why? Pag sa Meralco, if you don't pay your Meralco bill this June, ano po mangyayari? Ano ba hindi mo nabayaran? Putol. Kailangan bayaran mo yun. Alam mo yun, puputulan ka. Putol. Wala kang ilaw talaga. Hindi mo makukuha ang serbisyo. Hindi kaya ganun din tayo mga Kristiyano. Maybe we have paid our tithes this July, but we have not paid June. May putol eh. May hinihinging pananampalataya. Merong hinihinging katapatan sa atin. Ang Pariseo, they paid their tithes faithfully. They paid their tithes faithfully. Kaya lang, they neglected the weightier matters of the law. Meron silang kinalimutan. Yung lifestyle, nakalimutan nila. Ano yung lifestyle? They forgot about justice. They forgot about mercy. They forgot about faith. And Jesus said, this you ought to have done. Kailangan gawin mo yung hustisya. Kailangan gawin mo yung awa. Kailangan may pananampalataya ka. Nakalimutan mo yan. Don't forget this without living, giving, or paying your tithes. Don't forget that. But don't forget justice, mercy, and faith. Lifestyle. So, importante po na perfect yung aking regalo, tithes and offering. Importante rin po ayos ang puso na nagbibigay. Laging ganon. In the old and in the new. Sayang naman kung nagbigay ka na rin, pinerfect mo na yung pagbibigay, pero hindi natin pinerfect yung ating puso. Sayang naman po. Now, what's my topic here? About clear. About clean. Let me move on to the next na po. We must have this celebrating attitude. Kailangan yan po ang ating ugali. Celebrating attitude. Ano ba itong celebrating attitude? Parang may dumadaan sa akin. Kala ko sino? Okay. No po. Celebrating attitude. Wala tuloy ako. Ibig po sabihin ay kailangan tayo po ay ano ba ang dapat pag-iestahan? Pag tayo po ay nagbibigay ng tithes, ano ba ho ang dapat natin i-celebrate? Ito po ang ating dapat i-celebrate. Deuteronomy chapter 8 verse 17. Then we may say in our hearts, quiet. Then you may say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. Ako ay yumaman dahil meron akong lakas. Ako ay yumaman dahil ako ay matalino. Ako ay yumaman dahil sa aking sikap at tiyaga, kaya ako yumaman. Ito po ang sabi ng Diyos. Pag ganyan ang ating isip, ito ang sabi ng Diyos. Verse 18, and you shall remember the Lord your God. Pag sinabi mo yan, why? For it is He who gives you power to get wealth. Siya ang nagbigay sa iyo ng kapasidad. Siya ang nagbigay sa iyo ng abilidad. Siya ang nagbigay sa iyo ng lakas para ikaw ay makapagtrabaho at magkaipon ng maraming yaman. That He may establish His covenant which He swore to your father as it is today. Sapagkat pag ikaw ay pinagyaman, makikita ng tao yan, ay, yan yung pangako ng Diyos. Pinagyaman ka. Ang gusto ng Diyos, mayaman ang kanyang mga anak. Amen ba yun? Amen. Mayaman si Papa. Amen ba yun? Amen. At ang mga anak niya, gusto niya mayaman. Kaya lang, pag yumaman ang kanyang anak, ito ang problema. Yumayaman. Palakas ako. Mayaman ako. Ako may gawa nito. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Hindi ko na kailangan sumimpa. Sabi ng Panginoong Diyos, teka, tandaan mo, wala kang lakas kung hindi nanggaling sa akin. Hindi ka makakalakad kung hindi kita binigyan. Hindi ka makakadilag sa umaga pag hindi kita pinadilang.
Maybe you are strong today, but with the flick of God's hand, we will lose all our strength tomorrow. Isang ganyan. It happened to me. 1999, it happened to me. Suddenly, I can't walk because of my slip disc. My disc have slipped. And I cannot walk. I cannot even lift my leg 5 degrees. I just can't walk. Sabi ko, ang bihira. Isang ganun lang. Wala na. Problema. Isang ganun lang. Stroke. Isang ganun lang. Puputok ang ugat mo. That's it. Kaya pag tayo po nakasimba na malakas, then we have to celebrate. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, salamat at nakakapunta pa ako sa simbahan ng malakas at nakakapagbigay ng papuri para sa iyo. Kaya pag tayo po ay nagbibigay ng ating tithes and offering, when I give my tithes, I say this to the Lord, Lord, with this money I honor you, and with this tithes and offering, I say to money, I dispel the power of money in my life. I honor you and I dispel the power of money in my life. Ano ba kung ibig sabihin ng dispel? Pinawawalan ko ng bisa ang kapangyarihan ng pera sa buhay ko. Ayokong may kapangyarihan siya sa buhay ko. Ang gusto ko po, at gusto ko para sa inyo, ang gusto ko po, ang Diyos lang ang may kapangyarihan sa buhay nyo. Amen po ba yun? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Celebrating attitude. That is what I'm saying. Pag naglagay ako, nagse-celebrate ako. Bakit? May lakas pa ako. May lakas pa ako. At kita niyo po, noon, 1999, hindi ako makalakad. Ngayon, pwede tayo magtango. Huwag na po, dalawang kaliwa po yan. Gusto ko pong ipakita po sa inyo itong taong ito, si Henry Ford, hindi si Henry C. Siya po ay si Henry Ford. Sino po ito si Henry Ford? Siya po ang may-ari ng Ford Motors Corporation. Isang mayamang tao, at ano po ang sabi niya patungkol po sa pera? Ito po ang sabi niya. A business that makes nothing but money is a poor business. Ang isang kumpanya na walang ginawa kung hindi kumita lang ng pera, walang kwentang negosyo niya. Hindi, no? Ibig sabihin, ang kanyang buhay ay hindi nakaangkla sa pera. Isa pa hong, isang tao, ito po yung lolo ni Bong Padlan, no? Ayan. Kala niyo ba yan? No? Siya po ang nagpauso ng tayo ang buhok. Ito po ang sabi ni Albert Einstein, siya po ang nag-invento siya naka-discover ng equation na E equals mc squared, yung atomic bomb, yung refrigeration, siya po ang nakagawa niya, inventor. Ito po ang sabi niya patungkol sa pera. The most precious things in life are not those you get for money. Hindi yan ang mga mahahalagang bagay. Yung mga nabibili mo, hindi yan ang mga mahahalagang bagay. Wow. Ang isang mayamang tao, hindi nakaangkla ang buhay niya sa pera. Ang isang matalinong tao, hindi nakaangkla ang buhay niya sa pera. Pakitaas ko ang kamay ng mga Kristiyano rito. Yung nananampalataya sa Panginoong Diyos. Wow, dami natin. Uulitin ko po yung aking sinabi. No? Ang isang mayaman na tao, hindi nakaangkla ang buhay niya sa pera. Alam niya yun, hindi dapat. Kasiraan niya yun. Ang isang matalinong tao, hindi nakaangkla ang buhay niya sa pera. Ang Kristiyano po, nakaangkla ba ang buhay mo sa pera? Tahimik, nag-iisip yung iba. Uulitin ko po yung tanong. Uulitin ko yung tanong. Bibigyan ko po kayo ng second chance. Ang buhay ng Kristiyano, ang mananampalataya, nakaangkla ba ang buhay natin sa pera? Yes! Oh, come on. Anyway, kayo na mo bahala dyan. Siyempre kailangan ng pera. Mayaman, alam niya. Matalino, alam niya ang aking panalangin. Ang Kristiyano na nagbabasa ng Biblia, dapat alam niya, hindi nakaangkla ang buhay niya sa pera. Ang Kristiyano, dapat nakaangkla ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo. Huwag mo iyan. We must be charged up. Hindi pwedeng lobat sa ating pagbibigay ng tithes and offering, sa ating pagsamba, hindi pwedeng lobat. Ito po ang sabi ng 2 Corinthians 9, 6 and 7. But this I say, Paul said, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Siya na nagtanim ng kakarampot, aani ng kakarampot.
Tama ba ho yun? Logical, di ba ho? Siya na nagtanim ng tinipid, kinuripot. Nagtanim ng kinuripot. Meron kang 10 hektarya, marami kang binhi. 10 hektarya, marami kang binhi. Tinaniman mo lang ang 1 square meter. Diyan ka nang-aani. Kakarampot. But if you will sow bountifully, charge up. If we will sow bountifully, then we will reap bountifully. This is the law of nature. You cannot change that. That is the law of nature. Now, that law of nature, the Bible have conquered. It has been written in the word of the Lord, and it made it more weightier. Law of nature na, biblical pa. So, totoo po ito. Pag ikaw ay nagtanim ng kakarampot, tinipid mo, kinuripot mo, eh yan din ang aanihin mo. Kuripot din ang aanihin mo. But if you will plant, you will sow. Charge up. Charge up sowing. Then charge up harvesting ang ating aanihin. Now, ulitin ko po. Charge up, no po. Again, the Lord will check our attitude. Tignan niyo po, susunod na verse. Ito po ay verse 6. Remember, this is verse 6. Look at verse 7. Tignan po natin to. Kasunod lang. So, let each one give as he purposes in his heart. Meron na naman pong heart issue. At sabi po dito, pag ikaw ay nagbigay, it should not be what? It should not be what? Grudgingly. Hindi pwedeng ikaw ay magtatanim ng bountifully, but your heart situation is grudging. Meaning, you are angry. Meaning, naiinis ka. Meaning, hindi mo tayo, meaning, nakasimangot ka. Nagtatanim ka ng charge up, pero ang puso mo, grudging. Nakapaw. Kagato mo? Walang buhay. You are planting, charge up planting, bountifully, but you, in your mind has been set into, ay, kaya mo ito gagawin kasi it's a necessity. Kailangan eh. Napag-utusan lang. Wala eh. Kailangan ko gawin ito. Kailangan ako magbayad ng tithes eh. Necessity. Wow. Again, hindi tama. Now I understand why Cain's offering has not been accepted. What should be the condition of my heart? It says here, God, what? God, what? Loves a cheerful giver. Pag tayo ay magtatanim ng charge up, bountiful sowing, then there must be a cheerful heart. Kailangan tayo po ay nakangiti. Dito ka, dapat, alam nyo, ito ang gagawin ko, kasi gawin ko to, tuwing maglalagay tayo doon sa offering box, meron camera, magse-selfie kayo. Tignan natin kung naka-cheerful kayo. Tuwing maghuhulog tayo sa offering box, next naman may selfie. No, para naka-cheer up tayo sa ating pagbibigay. No po. Finally, we must be, we must have this attitude, clamorously foolish for the Lord. Clamorously foolish. All out. Walang titiran. Kahit pambihira. Kahit nagwawala na. No? Kahit bigay todo na. Parang hangal ka na. Ulitin ko po, no? Yan po kasi yan talaga. Yan talaga ang definition ng halal certified. Kahit mukha ka ng baliw sa iyong pagbibigay, ito ang ino-honor ng Diyos. Sabi po dito sa Romans 12:1, I beseech you, therefore, I would like, I love to use NKJV, so let me just define what it is written here. I beseech, meaning I encourage you. I urge you. I want you to understand it. I want you to do this. This is what Paul is saying. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service to the Lord. Holy and acceptable, living sacrifice. Ibig ko palang sabihin, the bottom line is, aside from these tithes and offering, the bottom line is, what God is after in my life is me. Ako.
Yung aking parang pagbibigay ng tithes and offering, I am just limbering my faith. I am just flexing my faith muscle. Flexing. Flex pa lang ako. When I give my tithes, when I give my offering, flexing of my faith. Why? The real game is, it must be my life. So kung tayo po ay nag-i-struggle sa pagbibigay, wow! It's a long way to go. It's a long way to go. Again, let me reiterate, me giving my tithes and offering properly, perfectly, it's just a limbering of my faith. Why? Ang aim ng Panginoong Diyos, living sacrifice. Ano ba ho yung living sacrifice? I would like to put it in an illustration. Kunyari po, meron pong isang terorista, tinutukan ka sa ilong ng shotgun sa ilong. At ang itatanong sa iyo, kinasa, nananampalataya ka ba kay Kristo Jesus? Pag nananampalataya ka, boom! Sabo! Ang iyong butas ng ilong. Patay. No? Nananampalataya, pag nananampalataya, patay. Pag hindi nananampalataya, you can go. At pag ang isang tunay na mananampalataya ay sinatgan, o nakatutok ang shotgun, for me, kung nakatutok ba ang shotgun, nananampalataya o hindi? Honestly, I will say, nananampalataya. Patay. Mabilis po yun. Yun po ang mabilis sa akin na sacrifice. Mabilis yun. Nananampalataya, patay. Hindi, tapos na. Makikita na kami ng aming pinaglilingkuran. Mabilis pong sacrifice yun. But what is being asked here is a living sacrifice. For me, this is hard. This is everyday living. Every day, I have to be holy. Every day, you have to be holy. Every day, temptations will come our way. Front, back, left, right, up, down. Temptation will come from all over the place. And I have to be holy. I have to make myself pleasing and acceptable to the Lord. This is hard. Living sacrifice is hard. I am not a dead sacrifice. Mabilis sa akin yun. A living sacrifice is much, much harder. Ito pong hinihingi. Clamorously foolish. And I would like to end the message by showing you this person. Isa pong worship leader ng ating church na po, si FG. We call him FG. Ang tunay na pangalan po niya ay si Brother Arnold. No? Last Sunday, Brother Arnold, he was leading the 5:30 a.m. service na po. Madaling araw na service, he was the one leading na po. And while he was playing his guitar, leading the congregation in the morning, suddenly, his blood pressure shoot up to 200/120. Ang normal po, 120/80. Shoot up po kanya 200/120.